So ito ngayon guys, may bago tayong latest news ngayon dito sa anomalya sa flood control. So hindi ba kayo nagtataka guys na etong mga sangkot, 'di ba? Halimbawa, etong mga sinasabi nilang sangkot na sila Romualdez at sila Zaldico at yung iba pa na mga bigatin na nangurimbat nga di umano ng bilyon-bilyon na pondo sana sa baha. So eto guys, hindi ba kayo nagtatanong kung paano kaya nila tinatago yung mismong mga mari-maritang nakita natin dun sa video ni Zaldico, yung mga laman nun na bilyon-bilyon o milyon-milyon, saan kaya nila tinatago yan, no? Napakadami nung kung itatago ninyo sa isang board, sa isang bahay, no? Eto guys, may bagong latest news ngayon na kung saan ginagamit di umano ang crypto upang itago nila yung kanilang mga nakurimbat, no? Sa mga nagtatanong at bago lang sa salitang crypto, alam nyo ba, yung cryptocurrency ay isang iba't ibang uri ng mga token yan kagaya ng Bitcoin na digital money na pwede nating itago sa ating mga cellphone, sa ating mga digital wallet, kagaya ng halimbawa, example na lang natin ang GCash, di ba? So di ba yung GCash pwede nating itago yung ating mga funds doon. Ganun na ganun din ang siste dito sa crypto, no? May tinatawag na pinakamahal na crypto ngayon, yung Bitcoin. Kung iisipin niyo guys, ang isang Bitcoin ngayon na crypto ay nagkakahalaga ng 5 to 6 million pesos, no? Kung ikaw ay may 1 billion, kayang-kaya mong ibili yan ng Bitcoin at itago yan mismo sa inyong mga digital wallet. At hindi na yan makikita ng mga pulis o mga magse-search warrant dyan sa inyong mga bahay. Ganyan guys ang ginagawa ngayon ng mga sangkot dyan. Possible yan na ganito nga. So eto guys, panoodin natin yung video at dito magkaka-idea kayo na tama nga ang kanilang mga sinasabi nga dito na dito nila tinatago ito yung ilan sa mga bilyones nila na nakurimbat nila sa anomalya sa baha, no? So eto, panoodin natin yung video. Na pong narinig yung katagang cryptocurrencies. Hindi pa ganun karaming Pilipino ang nagkaka-interest dyan. Kasi nga naman, ang pera parang napakabilis lamang dumadapo sa ating palad. Bakit pa tayo magkaka-interest sa perang hindi mo naman mahawakan? Pero yan po ngayon ang bagong sistema na ginagamit daw ng ilan sa mga nagnakaw ng bilyones sa flood control scandal para itago, ipuslit o baguhin ang anyo ng kanilang mga nakulimbat. Tawagin na lang natin itong... Diba? Diyan nila guys, tinatago yan, no? Possible yan guys, alam yan ng mga sangkot dyan at yung may mga naitatabi. Diyan nila yan nilalagay sa crypto. So possible yan sa Ethereum, sa Bitcoin, sa Solana. Yan yung mga bigating coin sa crypto, no? Lalo na yung Bitcoin. Diyan nila yan possible. So isipin nyo guys, kung may 1 billion kayo tapos may digital wallet kayo, ibibili nyo lang yun ng Bitcoin, no? Sa mga exchange na hanggang ngayon ay na-access pa natin kagaya ng Binance, OKX, ayan. So yan, possible yan guys na dyan nila yan tinatago. Bagong paraan ng money laundering. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang cryptocurrencies ang bagong modus ngayon na mga nagnanakaw ng pera ng bayan. Sa tradisyonal kasi na sistema, ang aktwal na pera ay nahihimas at nagpapasapasahan. Heavily regulated po yan. May monetary authority at ang mga bangkong pinaglalagakan yan ay sumusunod sa mga mahigpit na regulasyon. Pero ang cryptocurrencies po ay digital money at hindi aktwal na pera na tinatago mo sa isang crypto wallet. Pwede mo pong ipambayad o ipambili basta purely digital ang transaksyon. Anong kaibahan niyan sa ordinaryong pera? Unang-una, wala na pong bangko. Ang mga transaksyon dumaraan sa tinatawag na blockchain system. Para po yung isang shared digital notebook na naka-broadcast at naka-record sa buong crypto network. Pero ito po, bagamat very public ang transaksyon, very private naman ang mga detalye at ang impormasyon. Dahil po wala... Yan, dyan sa sinasabi na private yung pagkakakilanlan ng tao. Totoo yan guys kasi etong blockchain, ayaw yan ipatupad ng government natin dahil makikita dyan kasi sa blockchain yung mga funds kung saan pumupunta, dumadaan, saan lumilipat.
Ayaw nilang ipatupad yan kasi dyan mabubuking sila kapag may ginawa silang anomalya. Dito naman sa sinasabi na kapag nag-transaction ka ay dumadaan sa blockchain, totoo yan dahil kapag nag-send ka ng Bitcoin papunta sa ibang wallet, sa blockchain yan dumadaan at dun makikita nyo yan. Pero hindi ninyo makikita mismo yung destination talaga ng personal na tao. Hindi nyo makikita dyan yung pangalan niya, yung edad niya. Kasi isang mahabang words siya na alphanumeric na random na numbers, letters, big letters, small letters, yan. Yan yung tinatawag na wallet address. Diyan nila pinapadala yung mga crypto, kung anong klaseng crypto man yan, kung Bitcoin or Ethereum, ay diyan nila pinapadala sa mga wallet address. Basta tama yung wallet address na pagpapadala ninyo. Kung Ethereum, Ethereum, kung Bitcoin, Bitcoin. Kasi kapag nagkamali ka ng pinagpadalahan dyan, halimbawa may Bitcoin ka, tapos pinadala mo sa Ethereum wallet address, malulusaw na yung Bitcoin mo. TY na yun, goodbye na, nasa kawalan na yun. Kumbaga na wrong send ka, no? Wala na. Hindi mo na mababalik at hindi mo na mababawi yun. Kaya possible talaga, dito yan nila nilalagay sa crypto yung kanilang mga bilyones. Kasi dyan, ilagay nyo lang sa, halimbawa sa USB. O, hindi mo alam. Meron ka parang nagkakahalaga na 1 trillion na Bitcoin, no? Sa USB, walang kamagay-magay yung pupunta mong bansa. Halimbawa, pupunta ka sa ibang bansa, dala-dala mo yung USB, di nila alam, di ba? Alam, i-check pa nila yung USB, no? Doon pa lang, ilalabas mo na yung nakurimbat mo. Kaya possible na iisip yan ng mga tao o sangkot yan dito sa anomalya sa baha. Bank controls at walang government regulations, madalas wala ring tunay na mga pangalan o wala ring mga address. Minsan, alphanumeric digits lamang. Yan, tama yun. Ibang-iba po sa kung idadaan mo yan sa bangko. Ang resulta, anonymity at faster cross-border transfers. Kaya ang may-ari, mahirap alamin. Ang pera, mahirap hanapin at mahirap habulin. Lalo na po pag nilipat na sa ibang bansa. At dahil po dyan, minsan inaabuso yan ng mga sindikato para po sa money laundering. Tama, Ngayon, kamakailan, tinimbrihan ang Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas ng isang banyagang pamahalaan. Meron silang na-monitor na nag-transact ng milyon-milyong pisong halaga ng cryptocurrency na kung tawagan ay USDTI. Pero ito po, ang paglipat o yung naglipat ng pera ay isa sa mga nabuking na kontratista sa flood control scandal. Kaya't agad pong pinafreeze ito ng AMLAC. Kung sino yung nabuking at magkano ang nilipat, ayaw pang ibunyag ng AMLAC. Pero yan. So confirm nga na nabuking na nga nila yung isa sa mga kontratista na sangkot nga dito, no? So dito nga ginagamit talaga nila yung crypto upang itago nila yung kanilang mga nanakaw o nakurimbat nila dyan sa project na yan, no? Dyan talaga ang pinaka-safe na taguan ng mga bilyones at trilyones dyan sa mismong crypto at itatago ninyo sa digital wallet. Swerte talaga, no? Kaya kung mapapansin nyo guys, kapag pumitik ang presyo ng Bitcoin o ng mga crypto ngayon, possible yan na may bumili or nag-over the counter na mga bigatin o mga big time na may daga-dagang rimpak-rimpak na marimareta, di ba? No? Possible yan guys, dyan nila yung tinatago kasi. Kung sa bahay, isipin nyo, pag nilusob kayo doon, tiway na yung mga bilyones nyo, no, makukuha. Kaya dito yan nila tinatago. Sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, napansin din nila ang pag-spike o yung biglang pagdami ng mga one-time cryptocurrency transactions mula nang mabulgar ang flood control scandal. Ibig pong sabihin, biglang dumami ang mga cryptocurrency transactions dito sa Pilipinas sa mga halagang 50 to 100 million per transaction. Kita nyo? Kaya't ang suspecha nila, tinatago na ng ilan ang mga kinulimbat nilang pera. Mahabol pa kaya ang perang ito? Yan po ngayon ang napakalaking tanong. Gaya ng maraming yan. So kung sa tanong ni dito sa nagre-report kung may babalik pa ba yan, pwede, no? Kung totoong tinago nila yan dyan mismo sa crypto, pwedeng may balik yan kung hawak nila mismo yung wallet na may laman na bilyones na dun mismo talaga nilagay, no? Halimbawa, Bitcoin, meron siyang 1,000 Bitcoin o 50 na Bitcoin, billion na yon, no?
So kung may Bitcoin siya at nahuli nga siya at may Bitcoin siya, possible na mabawi pa yan, no? Ibebenta lang naman yan, yung Bitcoin na yan sa USDT, no? Tapos ika-cash out na lang sa mga bangko o sa mga digital wallet kagaya ng GCash at Paymaya. Kaya alam na alam ko yan guys, yung tungkol dyan sa crypto kasi matagal na akong nagtitrade at nag-ano sa crypto, no? So halos 10 taon na ako dyan guys, no? Nagtitrade hanggang ngayon. Talagang madami ding kumikita sa Bitcoin at pwede talagang itago dyan yung pera dyan sa crypto, no? Kaya tama tong kanilang mga nalaman sa mga latest news na to, no? So kung bago lang kayo sa ating YouTube channel guys, baka pwede subscribe na kayo sa ating latest news YouTube channel nang lagi kayong updated sa ating mga video at sa mga susunod pa nating mga video.